Bagamat totoo na walang degree sa kolehiyo ang madali, tiyak na may ilang degree na nangangailangan ng napakaraming trabaho, tibay at determinasyon. Dahil sa dami ng trabahong kailangan, marami sa mga degree na ito ang may mataas na dropout rate. Ngunit para sa mga makakarating sa finish line, ang mga trabahong nakuha bilang resulta ng iyong degree ay gagawin itong sulit sa pananalapi. Halina't sabay nating alamin ang nangungunang 10 pinakamahirap na kurso sa Pilipinas. Pang-10 sa ating listahan ay ang nursing. Ang mga nurse ay ilan sa mga pinaka-in-demand na profesyon sa buong mundo. Ang kurso mismo ay mahirap. Bukod sa ito ay isang paunang kinakailangan upang ituloy ang isang karera sa medisina. Ang 4 na taong kursong bokasyonal na ito ay nagdadala ng mabibigat na espesyalisasyon. Ang mga career opportunities ng nursing ay Nursing Content Developer, Nurse, Company Nurse, Aesthetic Nurse, at Project Site Nurse. Pang-9 ay ang Philosophy. Huwag maliitin ang isang kurso sa humanities, lalo na ang isang kasing hirap ng filosofiya. Ang mga nagtapos ng kursong ito ay nagpapalawak ng kanilang mga abot-tanaw at may iba't ibang listahan ng mga karera na mapagpipilian. Kabilang dyan ang paglalapat ng paksang ito bilang isang kinakailangan para sa batas. Ang mga career opportunities ng philosophy ay HR Manager, Operations Team Lead, Content and Creative Manager, Business Analyst, at Underwriting Manager. Pasok sa pang-8 ay ang agriculture. Ang agrikultura ay isang sining at agham ng paglilinang ng lupa, pagtatanim ng mga pananim at pag-aalaga ng mga hayop. Kabilang dito ang paghahanda ng mga produktong halaman at hayop para magamit ng mga tao at ang kanilang pamamahagi sa mga pamilihan. Ang UP Los Baños ay kinikilala ng Asian University Network Quality Assurance. Ang paaralan mismo ay ginawagan bilang top-performing institution para sa agrikultura bilang espesyalidad. Ang career opportunities ng agriculture ay Agriculture Treasury Assistant, Agriculturist, Agri-Technician, Science Research Specialist, at Ecosystem Management Specialist. Sumunod sa listahan ay ang Architecture. Ang 5 taong programang ito ay pinaghalong mga kursong technical at professional. Ang mga junior ay kinakailangang kumuha ng Architecture Midterm Aptitude Comprehensive Exam habang ang ika-5 taon ay kukuha ng Architecture Review na kurso. Higit pa rito, ang mga naghahangad na arkitekto ay dapat mag-aral at makapasa sa Architecture Licensure Exam upang makakuha ng lisensya. Ang career opportunities ng architecture ay Quality Control Engineer, Architect, Associate Interior Designer, Design Specialist, at Landscape Designer. Pang-6 ay ang Political Science. Ang Political Science ay nangangailangan ng kaalaman sa mga international na relasyon, kasalukuyang mga pampolitikang katawan, mga panukalang batas, at kung ano pa. Pinagsasama ng ilang universidad ang Bachelor of Arts degree sa Master's degree. Ngunit ang mga naghahanap ng karera sa gobyerno ay kailangang kumuha ng Civil Service Exam bago pumasok sa workforce. Ang PULSAI ay maaari ding magsilbi bilang isang paunang kinakailangan sa batas. Ang career opportunities ng Political Science ay Paralegal, Legal Assistant, Labor Relations Supervisor, National Security Specialist, at Compliance Officer. Pang-5 sa listahan ay ang Applied Economics, Major in Financial Economics and Accountancy. Pinagsasama ng programang ito ang mga disiplina ng Financial Economics at Accountancy upang masangkapan ang mga mag-aaral ng mga kasanayang kinakailangan upang mailapat ang tseoryang pang-ekonomiya sa pag-unawa sa mga pamilihan sa pananalapi at paggawa ng desisyon sa pananalapi at upang ihanda ang mga mag-aaral para sa isang karera sa pananalapi, accountancy at mga kaugnayan sa larangan. Napabilang ang Credit Analyst, Supply Chain Assistant, Commercial Financial Analyst, Senior Tax Associate at Internal Auditor sa mga career opportunities ng kursong ito. Pang-4 ay ang Computer Science. Inilalapat ng Computer Science ang mga prinsipyo ng mathematics,
engineering at logic sa napakaraming function. Kabilang ang pagbabalangkas ng algorithm, software at hardware development at artificial intelligence. Nakatuon ang kursong ito sa mga teorya at aplikasyon ng information technology at mga solusyon sa computing. Ang career opportunities ng computer science ay software engineer, programmer, system developer and programmer, database administrator, and artificial intelligence programmer. Pangatlo sa listahan ay ang molecular biology and biotechnology. Ang Bachelor of Science degree program sa Molecular Biology and Biotechnology ay isa sa pinakamahirap na kurso. Dapat mapanatili ng mga mag-aaral ang weighted average na hindi bababa sa 2.5 sa Natural Sciences and Mathematics. Bilang karagdagan, dapat silang magkaroon ng cumulative weighted average na hindi bababa sa 2.25. Ang career opportunities dito ay ang molecular and cell biologist, data scientist, research medical technologist, service inside sales specialist at scientist. Ang chemistry ay pangalawa sa listahan. Ang chemistry ay kilala sa napakahirap na kurso sa mga universidad dito sa Pilipinas. Kasama sa iba't ibang mga paglihis nito ang applied chemistry, chemistry biology, chemical engineering at iba pa. Ang career opportunities dito ay ang chemist, process engineer, chemical sales executive, junior laboratory analyst, product research and development specialist. At ang nangunguna sa listahan ay ang management engineering. Pinagsasama ng programang ito ang pamamahala ng negosyo at edukasyon sa agham ng desisyon na naghahanda sa mga mag-aaral nito na sakupin ang mga posisyon sa paggawa ng desisyon sa negosyo sa maraming industriya. Ang mga aplikante ay dapat nasa top 15 percentile ng asset at dapat sumunod sa taunang pinagsama-samang QPI weighted average. Ang bawat miyembro ng programa ay dapat magkaroon lamang ng isang D o 75%. Ang career opportunities ng management engineering ay ang software engineer, production planning and inventory manager, management system auditor at commodity analyst.